So ayun, meron tayong tutorial sa oras na ito at ma-faded ang igupit natin sa ating client. Marami nagkakamali kung ano talagang tawag sa gupit na ito, pero ang tunay na tawag nito ay mohawk faded. So ang unang guard na ginamit natin dito ay number 4 guard halfway lever. Yan. Medyo mababa lang yung pagkagamit natin ng number 4 guard kasi medyo mababa lang din tong blending na gagawin natin. Ano to low to mid, ganun. So, ganun lang kataas. Tapos, isunod natin yung 1.5 guard, halfway lever. Kumbaga, sinundan lang natin yung number 4 guard. Yan, gamit itong 1.5 guard. Yan, tapos gagamit na tayo ng trimmer para sa ating first guideline. Yan yung bald area natin. At ibabald out natin yung pinaka lower part. Yan yung guidelines natin yan. Tatanggalin natin yung mga ginawa nating guidelines. Yan. Pabili ko nga lang ng Jordan. Tapos ibabald out natin yan gamit nitong finale shaver. And sagad yan guys. Ang pinaka main reason kung bakit gagamit pa tayo ng shaver kasi hindi mo matatawag na faded ang gupit mo kung wala kang shaver. So ayun, gagamit na tayo ng clipper para sa ating pangalawang guideline. Gumawa lang ako dyan ng 1/2 inch gamit nitong clipper. 0 fall open, tapos gagamit tayo ng number 1 guard. Gumawa ko ng 1 inch dyan, open lever yan. Lima lang. Tapos i-close lever natin para i-soft yung middle line na ginawa natin, yung second guideline. Isa-soft muna kasi ang tamang pagbura dyan ay gagamit tayo ng half guard. Yan, sisimulan na natin burahin yung ginawa nating guidelines sa second guidelines natin. Yan. 0.5 guard, full close lever. Yan, so binubura na natin yan. Tapos pagbalik ay i-adjust lang natin yung lever to halfway. Yan, para makapag-create tayo ng magandang blending. At tapos bubura na natin yung guideline na ginawa natin, yung first guideline, gamit itong 0 full close. So wala siyang guard yan, buburahin na natin yan. 0 full close yan. Tapos pag ibabalik natin, i-adjust natin yung lever. Kasi nga para makapag-create tayo ng magandang blending. So magandang transition nun pagka nag-adjust tayo ng lever. Yan at tuloy na siyang nabura. At nakapag-create na tayo ng magandang blending. Tapos wag natin kakalimutan mag-clipper overcomb kasi yan yung magtatanggal ng mga kausli. Yan yung magpapaganda pa sa gupit natin. So huwag kayong tamarin gumamit ng clipper overcomb. Tapos dito sa may likod, gagawa lang natin ng shape na V-shape. Sa gupit na ito, mas i-recommend ko yung angle na ganito. So ang tawag sa angle na ito ay 45 degree angle. Yan. Yung ginawa kong illustration na yan, ayan yung 90 degree. Yan. Yan yung angle. Dapat alam nyo yung angle. Tapos yung ginawa nating V-shape ay 45 degree lang. Para mas maganda. Yan yung recommended. At ito na po yung result guys. Abangan nyo yung part 2 ng gupit na ito. So abangan nyo bukas kung paano maggawa ng line up. Na perfect line up. Yan. Yan yung unang step natin sa tutorial nito. See you tomorrow. Let's go!